Sa inyo, please take your seats. Magandang umaga sa inyong lahat. At maraming salamat sa napakainit ng inyong salubong na ibinigay sa atin. At ako naman ay natutuwa na nakarating ako dito sa inyo para naman tignan itong aming bagong programa na nailabas. Ito yung bagong programa na galing una-una. Dalawa po ito. Yung una po ay galing po sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Ang LGSF ay Local Government Support Fund. At ito ay pondo na nasa national government para ibigay sa mga local government. Ngunit, noong nasa nakaraang taon, ilang taon, hindi natin nalalaman kung paano ang sistema na parang pag-release, paano pag-avail dito sa LGSF. At alam ko ito dahil governor din ako ng matagal. 9 years ako nag-governor sa Ilocos Norte. At alam namin, mga kapwa-governor, alam namin yan na may LGSF, pero nagtatanungan kami, saan ba namin makuha yan? Paano ba kailangan namin ng pondo para makatulong? Wala namang masyadong magandang sistema dati. Kaya sa 9 years ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, hindi ako nakakita ng kahit isang kusing doon sa LGSF na yan. Kaya sabi ko, nung ako'y naupo na bilang Pangulo, eto na ang pagkakataon ko para ayusin yung sistema na yan. Kaya ang ginawa natin, ang LGSF ay imbis na ang national government ang nag-implement. At sabi ko, ba't pa tayo ang gagawa? Nandyan na ang local government. Walang ginawa ang local government kung hindi maghanap ng kung anong paraan para tulungan ang taong bayan. Kaya sabihin natin sa kanila, sila na ang mag-distribute, sila na ang gumamit. Kaya yan po ang aming ginawa. At ang una namin hiningi sa ating mga local government, ito po sa mga gobernador, magbibigay tayo sa ating mga mayor. Mamaya meron pa sa mga barangay official. Pero itong LGSF, para sa ating mga lungsod, para sa ating mga municipality, para sa ating mga probinsya. At kasama dito sa pagbigay nating LGSF, ito na pag-distribute ng tig sa 10 kilo ng bigas, sako ng 10 kilong bigas, para sa doon sa mga nangangailangan. Dahil ay kumuha kami ng listahan sa ating mga local government, doon sa lugar ninyo, sino ba, bigyan nyo kami ng listahan, sino ba ang nangangailangan ng tulong? Sino ba ang hindi nakakatiyak, nakakain na 3 beses sa isang araw? Dahil po, hindi ko makalimutan, nung ako'y unang umupo, na-interview po ako, at ang tanong sa akin, ano bang pangarap mo para dito sa termino mo bilang Pangulo? Nag-isip ako ng sandali at naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Kaya't lahat ng dapat na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, yan ang unahin nating tulungan. Kaya't binatibay natin ang agrikultura para maganda ang ating food supply. Pero sabi ko, kailangan natin bigyan talaga yung mga nangangailangan. Paano natin gagawin? Ang dating gawi ay pupunta ang may team na galing national government, bababa sa local government, tapos magse-survey, sino ba dito ang mga ngailangan. Kako sa kanila, pag ginawa natin yan, napakatagal niyan. Kasi bawat ng team, tapos magbibigay sila ng application, tapos aakyat ulit. Alam naman natin, sabi ko, matagal na yan. Nakaalis na ako, hindi pa natin nagagawa. Kaya sabi ko, bakit pa natin gagawin ng national government? At alala ko, noong governor ako, walang ginawa ang local government executive kung hindi magbuo ng listahan, araw-araw, sino ba dito sa mga kasama natin ang kailangan ng tulong. Kaya't hindi na kailangan mag-survey. Magtanong tayo sa mayor, magtanong tayo sa governor. At sila'y magsasabi sa atin. At ibigay na natin sa kanila, sila nang bahala, yung bigas tayong bumili, ibigay na natin sa kanila at sila nang bahala ang mag-distribute para mas mabilis, para umabot na kagad. Kaya yan po ang naging programa natin sa LGSF, dyan natin ginamit ang Local Government Support Fund. At ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor.
yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya meron tayong tig-10 kilong sako ng bigas para sa ating mga beneficiaryo dito sa Sulu. I think mga 3,000 ang ating beneficiary para dito. At wag po kayong mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to. Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 na beses sa buong taon. So kada 2 buwan, meron na naman po nito. Patuloy natin ginagawa. Ang pangalawa naman na programa, na bago natin programa, ay para sa mga barangay. Dahil kagaya ulit, balik na naman ako sa karanasan ko bilang gobernador, ay nakikita ko yung mga, siyempre may sharing ang saira. May sharing, 10% dapat sa barangay. Pero lagi nangyayari, hindi mo naman masisisi yung mga ibang opisyal. Pero pag humingi ng pondo, ang barangay, laging sagot, wala, nagamit na namin napunta sa nagkabagyo nagkagano, basta't wala nang makuha. Kako, paano naman yan? Dahil marami silang inaalala, marami din silang kailangan gawin. Tapos, kasabay nito, ang aking naging priority sa pangalawang bahagi ng aking termino bilang Pangulo, ay sabi ko mag-prioritize tayo ng edukasyon. Kaya ginagawa namin, hinahabol namin ang kakulangan sa classroom. At yan din, sinama ko kasi ang dating gawi ay sabi ko, bakit ang gagawa na naman ang DPWH, DepEd, DPWH, ilan lang ang magagawa. Kako, ang daming local government, kaya yan by administration, hindi naman komplikado yung classroom Sabi ko, pabayaan mo na sila, ibigay natin yung pondo sa kanila, kasi magiging maayos yan. Kasi yung simple lang na kusan, bigay natin yung plano, bigay natin yung pondo, bahala na sila by administration. Kung may savings sila, di maganda. Mag-savings sila para may magamit sila sa iba. At isa pang naisip ko, sabi ko, nakakasiguro ba tayo? May nagtanong, nakakasiguro ba tayo? Nagagamitin sa tama yan. Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede, dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng mga alas 2, alas 3 ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya meron tayong nagbabantay. In other words, lahat ng inyong constituent. Kaya malakas ang loob ko na magiging maayos itong programa ito at ang magbibigay at kung anuman ang benepisyong binibigay ng national government, basta't idaan sa local government, ay alam ko na tiyak na mabilis lalabas at tama ang pupuntahan. Ang pangalawang programa, yung para naman sa barangay. Ito yung tinatawag namin Socio-Civic Development Program, SCDP. Ang Social Civic Development Program, itong ginawa po natin, ay may pondo ang national government ulit. Naiisip ko ulit ang sitwasyon ng ating mga barangay. Kako, bigyan na natin yung barangay para meron din silang hawak na pera. And ang ginawa natin, all the barangays, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, binigyan natin ng tig 200,000 pesos. Yung 200,000 na yan, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay opisyal, kako sa kanila, yung kalahati, basta't gamitin ninyo para sa ating mga kumuha tayo ng scholar. So sa 200,000, 100,000 dyan ay gagamitin para tulungan ang mga scholar na pipiliin ng barangay. At sila ay tinatawag ngayon, sila ang naging presidential scholar. Yan yun yung orientation kanina sa labas. Yan po ang mga presidential scholar natin. So, sabi ko, mamili kayo, bawat barangay, mamili kayo ng 5 para na gagawin nating scholar, na tutulungan natin. At yung 5 na yun, magkakatanggap ng tig 20,000 at ito ay gagamitin nila para sa kanilang pag-aaral at para makapagtapos sila. At hiningi ko lang sa mga barangay official, piliin ninyo
yung mga magtatapos na, pero delikado, baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. So, mamili kayo para matapos nila ang kanilang pag-aaral dahil napaka-importante niyan. Kaya yan, ang ating ginawa sa Socio-Civic Development Program, yung natirang 100,000 ay nasa sa inyo na yun, kung saan yung gagamitin. Dahil malakas ang paniwala ko na, at alam ko namang totoo ito, walang nakakaalam sa problema sa isang barangay kung hindi ang mga barangay opisyal. Dahil hindi mo naman pwede sabihin, maraming common problems. Pero bawat barangay, meron din sila, sarili lang, doon lang ang nagka-problema yan. Kung nasa bundok, kung nasa tabing dagat, iba-iba ang mga hinaharap nilang problema. Ang nakita ko lagi, lagi kong sinasabi na maganda, makinig tayo sa local government dahil hindi lang naman problema ang dinadala nila. Ang dala din nila ay mga possible na solusyon. Kaya sabi ko, imbis na tayo pa ang maghahanap, pupunta na naman tayo doon, titignan na naman natin ano bang kulang dito, water system, kalsada, sewage, kung ano. Ay, ba't pa natin tatanong? Bigay natin yung pondo sa kanila, bahala na sa kanila. So yung 100,000 na natira doon sa 200,000 ay bahala na ang mga barangay opisyal kung saan nila ilalagay. Yung mga pinuntahan namin, iba-iba. Yung iba, bigas din. Bumili rin ng bigas at namigay din ng bigas. Yung iba, bumili ng vehicle. Yung iba, may sariling programa, merong inayos ng kalsada, may ginawa na, may magtayo na nagbuo ng barangay road. Kaya yan po ay ang pagkakaisa at pagkokoordinasyon ng national at saka local government. Dahil sa aking palagay, dapat nga, dahil pinag-uusapan po natin lagi, mula pa na ako nagsimula, sabi ko, kailangan whole of government approach. Kapag may problema, hindi lang ipapasa sa isang departamento. Kailangan tignan ng buong pamahalaan. Paano natin aayusin ito? Kadalasan, ang problema, pagka nasa national ka, ang mga problema, hindi kayang ayusin ng isang department lang. Kailangan magtulungan. Kaya sabi ko, isama na natin, hindi lang mga iba't ibang department, isama na natin yung mga local government. At ako'y nakakatiyak, basta tuloy-tuloy ang maganda na koordinasyon natin, magandang pag-uugnay ng national at saka local, marami tayong gagawin. Kaya, itong yung pondo na yan, itong LGSF, at saka yung Socio-Civic Development Program, ay sinasabi ko sa ating mga leader, ay ayusin natin, gawin natin na maganda ito, at kung maayos at maganda ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027, mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya po, patuloy lang po at tinitignan po natin, alam naman natin na mula nung nagkagera sa Iran, sa Middle East, ang daming naging problema, nagtaasan ng presyo, medyo nagbababa na ng kaunti, pero kahit papano, meron pa rin naghihirap. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat, at kami ay hindi lang nag-uutos sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Kami ay nakikinig din sa inyo kung ano ang pangangailangan ninyo. Kaya pagka meron kayo talagang problema, ay wag kayo magdalawang isip. Lumapit kayo sa mga local government official. Lumapit kayo sa mga national agency kung anong pangangailangan. Kung kayang gawin ng ating pamahalaan, alam ko sa lokal, kung kaya nilang gagawin. Kami naman sa national, kapag meron kayong lilapit sa amin na kaya namin ayusin, kung kaya natin gawin, asahan ninyo na gagawin natin yan. Hanggat maaari, kami ay gagawin namin lahat para tulungan kayo. Asahan ninyo, laging nandito, laging kasama ninyo, laging katabi ninyo ang inyong pamahalaan. Hindi kayo kinakalimutan, hindi kayo binabaliwala, kung hindi kayo ang gitna, kayo ang sentro ng lahat ng aming ginagawa. Lahat ng aming ginagawa
ay para sa taong bayan. Asahan ninyo, hindi po titigil ito, patuloy po ito hanggat masabi na nga natin na lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay naalalayan natin, natulungan natin, nabigyan natin ng kaunting ginhawa para maging mas maganda naman ang kanilang buhay. Yun lang po. Ito po ang ating dalawang programa. Maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang umaga po sa inyong lahat.